tayo po'y pinalad na makakausap ang itinuturing ng suki. Ang suki na po ng DWIZ at naging ng programang ito, ang Independent Health Reform Advocate po na si Dr. Tony Liachon. Doc Tony, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Doc? Good morning po, Doc. Doc Tony. Where is? Yan. Alright, Doc. Morning. Puputol-putol ka, Doc. Good morning. Good morning. Good morning po, Doc Tony. Ayan. Good morning. Inaw kami sa'yo, Doc. Naririnig niyo ako? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Loud and clear. Malinaw. Ako malinaw ba? Opo, malinaw at gwapo. Okay. Magandang umaga sa inyo. At magandang umaga rin po sa inyo, Doc Tony. Alright, direct to the point na katanungan. Opo. Anong meron at anong ayaw ninyo dito sa panukalang, pakibuo mo nga kuyang, yung MAIFI? Yung naiipit O na naiipit na maipit. budget? Yung Ano? medical assistance Oo. to indigent and financially incapacitated patients. Doc Tony, anong meron na inaayawan ninyo? Go ahead, sir. Okay. Oo. Ed. Hindi maganda dyan. Oo. Malinaw ba? Malinaw? Po, go, 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 go. Malinaw ba? Malinaw? Yes po. Okay. Unang-una, political mediation siya eh. Ibig sabihin, may politikong involved dito. Ganyan at may guarantee letter, kikita natin. Kasi pagka pasyente ka, ang usual, pagka nasa hospital ka at nagbayad ka ng statement of account, dire-diretso ka lang dun sa billing section, dun ka magbabayad. Ito, meron kang guarantee letter, kailangan mo ng mga medical abstract at mga papeles, pupunta ka sa politiko, tapos pipila ka, at hindi mo alam kung kailan mo makukuha yung benepisyo mo. At hindi mo rin alam kung anong exact amount. At hindi mo rin alam kung tama rin yung mga binibigay sa yung mga management in certain areas. The other one is para ka nagmamakaawa dito, nawawala yung dignidad mo, namamalimos, na supposedly hindi kasi basic right mo naman rather than a privilege pag ikaw ay na-hospital. And then potentially illegal kasi na parang ito yung PDAF-like nung panahon ni President Aquino dati na in-strike down ng Supreme Court kasi dapat pagka nagkaroon ka na ng batas may tinatawag na post-enactment measure na ang politiko bilang lehislatura hanggang dun lang ho siya sa tinatawag na paggagawa ng batas pero wala na siyang pakialam dun sa executive execution nito. So dun ho yung problema nito at ang nakikita natin, nawawala yung digdigdad ng healthcare mo. Hindi katulad kunyari sa PhilHealth, ito ay nakaatas sa universal healthcare na pinirmahan ng dating Pangulo Duterte at nakaatas din dun sa syntax natin ng may pondo. Lumalabas, in 2023, nung una itong lumabas, lumaki ng lumaki ang MAIPIP. At this year, zero ang budget sa PhilHealth, napunta lahat sa MAIPIP. Tapos this year, sa 2026, again, ang laki ng budget nito, 51 billion. Ang PhilHealth natin ay 53 billion lang. So kung makikita natin, ito na magiging magiging way ng ating pamumuhay na sinasabi nating hindi ito magiging permanente in the long run. So in a nutshell, siya ay tatlong bagay na masasabi ko. Potentially illegal na na-strike down na ng Supreme Court. Number 2, namamalimos ka, hindi permanente ang pwede ibigay sa iyo na mga benepisyo. At ang pangatlo na pinaka-importante, labag siya sa universal healthcare na dapat PhilHealth lang ang single payer or purchaser para sa buong bansa. Magulo ito pagka ito ang pinairal natin. Doc Tony, question.
Ano ba ang mapapala ng mga politiko diyan sa GL na yan? Bukod sa syempre, isipin ng mga natulungan, sa kanilang galing. Kung hindi dahil sa kanila, hindi sila nabigyan ng GL at natulungan ng pamahalaan. Doc. Well, tatlo. Ang una yung epalistic attitude kasi pati ba naman sa kalusugan, nandun ka pa. Bawal yun. Hindi ka dapat makialam doon. Pangalawa, may kickback dyan eh. Kunyari, bigyan ka ng maipip. Tapos hindi mo naman ibigay lahat kasi walang process of liquidation whether di natanggap mo, naibigay mo ba. Meron ako nakausap ng gobernador, pinaghatian pa yan nung medical director at saka nung gobernador Wow. or ng LGU official, tapos kokonti lang ang darating para do sa pasyente. Kunyari, 10 million. Tapos sinabi niya do sa director, akin ng 7 million dyan, sa 1 million. O 2 million na lang do sa mga lahat ng pasyente. Ganyan na nangyayari. Ganun sila Oo, katibay? Ganon. Wow. Kasi to mga personal na nakausap ko yung mga matitinong mga opisyales at ganyan nangyayari. Pipila ka hanggang alas 3 ng umaga para doon sa isang pasyente ko na may breast cancer para sa chemotherapy. Tapos makukuha mo lang 10,000. Hindi maganda yun. Dapat yan, nasa PhilHealth na lahat yan. Maganda niyan sana kung mababait ang ating mga lawmakers sa bicameral. Dapat ililipat na lang lahat yan sa PhilHealth. Okay. Para sa ganun, kung maraming pera ng PhilHealth ngayon, pag na-confine ka, tataas yung benepisyo mo. Tapos yung out-of-pocket expenses mo. Tapos yung premium mo, bababa. Wala ka halos babayaran na John at Drew. Opo. Kasi ngayon, ang gastos natin ngayon, John and Drew, almost 46% to 50% yung nilalabas yung pera. So pagkapunta ka sa accounting, ima-minus doon yung inyong case rate. O yung case rate. Tapos kung may HMO ka, may discount card ka. Pagkatapos doon, yun na yung out-of-pocket expenses mo. Dito, bibigyan lang ng guarantee letter. Hindi mo alam kung gaano kalaki yun. Ang isa pa nangyari na napakasakit. Isang pasyente ako, umabot ng 3 buwan sa ospital. Kasi nangako yung politiko, kalagitnaan yun na eleksyon natalo siya. Aray. So, paano na yung guarantee letter mo? Right. Oo, natalo kasi walang continuity. Ayun. Humingi siya doon. Tapos, yung latest ko na sad story, yung politiko na nangako, nakasuhan dito sa flood control. Aray. Tapos, pagbalik niya doon sa opisina, naku, pasensya na. Sabi ng amo ko, hindi pa pwede ngayon dahil nasasangkot siya dito at wala na siyang pera. Wala na siyang pork barrel na maibibigay. Hindi ganyan dapat ang sistema. Wow. Dapat pagka nagkasakit ka, hindi mo na problemahin na lalabas ka pa ng hospital to get the GL. At doon na lahat doon sa hospital. Since meron naman hong computerized way of addressing our bills or hospital bills. Isa pa, Doc Tony. Yun, Isa pa, Doc Tony. Sino bang nagdidikta kung magkano makukuha mo sa GL? Sino Yung ba bang politiko ba o depende sa ihip ng hangin? pareho sa politiko at saka sa ihip ng hangin. Wow. Hindi siya permanente. Bisa pwede kang bigyan 5,000, pwedeng 10,000, pwedeng 50,000. So, yun ang problema dyan kasi hindi mo alam. Kunyari, yung isang pasyente ko, ang bill, umabot ng 3 million Ang nabigay lang sa kanya, 20 mil lang na guarantee letter. Kasi nga, kung aasa ka doon, ngayon, tinaas na ngayon ang acute heart attack sa PhilHealth, 500,000 na. Libre ang angiogram, libre ang angioplasty. So, yung guarantee letter, dapat hindi tayo umasa dyan. At yan ang magiging mitya para masira ang ating universal healthcare. Ang gawin dyan, lagyan ng maraming pondo at sana po, ma-abolish po yan or transition na bawasan ng budget.
then eventually sana mag-fade out na lang po. So, Doc Tony, kayo ay pabor po sa mungkahin na ilipat siya sa zero balance billing. Di po ba, Doc Tony? Para makatulong na rin po, of course, alinsunod na rin po sa Universal Healthcare Law at dapat ay isailalim sa mismong pamamahala, pangangasiwa po ng Department of Health. Hindi rin po eh. Hindi rin, dapat ilipat lang po yung zero balance yan kasi kinopya lang naman yan ng Department of Health doon sa no balance billing ng PhilHealth. So, nangyari, nagdadalawa tayong bayaran. Yung sa PhilHealth, matagal nang inaral yan for many years. Kung tama yung bibigay mong management, yung standard procedure, yung process, yung gamot, alam mo na. Pagka siniro balance mo in different hospitals, hindi mo alam kung yung gamot na ibibigay under the national formulary, whether yung management niya is standardized. Kasi sa PhilHealth, kasi standardized yung pwede mo ibigay eh. Kaya ito, Script, randomize marami ito. silang Bahala ka na kung tama yung binigay. Oo. Oh, pero in the real world, pag sinabi natin isi-zero balance billing mo, kailan mag-uumpisa? Sa January 1, na ngayon lang pinag-uusapan yung ng bicameral, yung tinatawag na mga proseso, dapat yan ay pinagdidebatihan eh. Parang nag-responde lang ang mga tao, let's say sa Malacanang, narinig ko yan, tungkol doon sa mga negatibong comment ng mga tao. So, hindi maganda yan. Dapat upuan yan, itama mo na yung proseso bago nyo i-launch. Yun o sa akin doon eh. Ang nangyayari dito, nangyayari tayo we're thinking from the hips eh. Hindi tayo dapat ganyan eh. Yeah, but challenge. Ako, I'm working in the hospital, kaya sinasabi ko, hindi uubra yan. Yung sinasabing yan, ang daming sinasabi magiging libre ka, tapos yung pala, hindi pala magiging libre. Kasi hindi ayos ang proseso eh. Right? Hanggang saan, Doc Tony, ang magiging galaw ninyo para ikangay hadlangan itong issue na ito sa May 5th? Well, baka i-challenge sa Supreme Court. Kasi ako may pending pa akong petition sa Supreme Court yung hindi binigyan John at Drew ang budget ng PhilHealth for this year. Zero eh, unprecedented in history. Dalawa kasi yung pwede mong ilagak sa Supreme Court eh. Number one, para tong PDAF-like na may political mediation, dapat wala nun. Pangatlo, isama na dyan yung kinuhang pera sa atin na 60 billion na utang pa nila kasi babayaran daw sa 2026 budget. Parang nag-double whammy. Ang ibig sabihin, nagbayad tayo ng doble at taxpayers' money ang nagbayad. Dapat, nung dineclare ng Pangulo na isosoli niya noong September 20, dapat ang Pangulo na utusan yung Treasury, sinoli na kagad sa PhilHealth para quits na kagad. Tapos kung gusto nyo dagdagan yung PhilHealth, panibago ito. So dapat i-challenge yan sa Supreme Court kasi para naisahan tayo kasi hindi pa naibibigay plus yung interest nito. Pangalawa, yung 2025, wala tayong budget this year, zero. Ang meron lang tayo PhilHealth, meron lang tayo MAIP 42 billion. Tapos yung unconstitutionality nitong guarantee letter na to, itong MAIP, dapat i-question yan sa Korte Suprema or else papalit tayo sa dark ages na instead na in other countries walang binabayaran tayo Direkta na dun eh. sa healthcare. Oo. Alright. Doc Tony, dahil magpapasko, alam naman natin maraming magiging cheat dyan. Oo naman. Ano? Cheat day ba ang tawag doon? Cheat day. Opo. Bilang isang doktor, ano po ang paalala nyo sa ating mga kababayan? Lalo kaliwat kanan pa naman ang Christmas party, kaliwat tsaka kanan kainan. ng reunion at kainan at inuman, Doc Tony. Go ahead, Doc. Well, ayoko naman maging killjoy pero meron ho kasing datos ang American Heart Association na sinulat ng 2004 na ang Christmas season ang pinakamasaya, pinaka-deadliest kasi sunod-sunod ang kainan eh. At ang pinakadelikadong pagkain ay maalat kasi pag maalat tumataas ang blood pressure at nai-stroke. That's why tapos matamis ang kain, matataba ang pagkain.
So, yan ho yung nagkakos ng stroke. Kaya kung nabalitaan mo, ang nasirang Fernando Po Jr., December 14 po siya nawala eh. At marami pa, if you look at the internet, kung marami mga famous personalities na namatay. Pangalawa, alak, maraming umiinom and it causes holiday heart syndrome. Yung nagkakaroon ka ng irregular beat. And this can lead to some problems like accidents kung ikaw ay Maneho ng nagmumotorsiklo, lasing. Kaya ang daming accidents ho din dyan. Tapos siyempre, pagka ang Pilipino, pagkatapos ng kainan, sila po ay nagiinuman at nagsisigarilyo. So, kung meron silang comorbid conditions, kunyari may high blood sila, may diabetes sila, pwede silang ma-heart attack. Kaya ang dalawang common na kinamamatay during Christmas and New Year celebration, according to the literature, ay yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, yung merrymaking na overvigilance, marami pagkain. Ang isa pa, common din ngayon ang flu and pneumonia na nahahawa sila. So yung mga may comorbid conditions, katulad ng panahon ng COVID, nasasadlak, natutulak yung kanilang heart Dahil sa condition. panahon. O dahil sa panahon, dikit-dikit tayo, tapos Kita ng mga- malamig. Kaya dapat magpabakuna. So hindi puro bad news ano. Sa akin ang recommendation ko, bawasan ng paninigarilyo, itigil ang pag-inom ng alak. Tapos in moderation, kumain ng maraming gulay. Wag sunod-sunod ho yung maaalat na pagkain. I-pacing po ninyo mga kaibigan. Pwede naman tayo maging masaya in a healthy way kasi ayaw mo mag-landing in the hospital during the season. Ang isa pa na-obserbahan, may mismatch ng dami ng pasyenteng pumupunta ng emergency room or hospital kasi nakabakasyon din ang doktor Aray. Ayun at saka lang. nurses. Oo. Oo. So, tsaka mahal ma-admit during the holiday season Ano ba? kasi May peak season din ng papapasok- ospital, ha? Oo, kasi papasok yung mga nakabakasyon eh. So, babayad ka ng surcharge fee. Tapos, siyempre, bubuksan mo, kunyari, na-stroke ka, bubuksan mo yung CT scan, bubuksan mo yung MRI. Di, mangyayari niyan, babayad ka ng extra fee. Ito yung mga nakikita natin. Kaya, ingat lang ho tayo during the Yuletide celebration natin. Alright. At Doc Tony, as always, maraming salamat. Pag hindi pa naman kayo natakot niyan eh, ewan ko na lang. Thank you, Doc Tony. Ha? Good Thank morning. you po, Doc Tony. Ingat po. Salamat po, Okay. Ninong. Ninong, maraming salamat, Ninong. Advance Salamat Merry po. Christmas. Advance Merry Christmas. Ingat po kayo. Merry Christmas. Good morning Alright, po. sige Good po. morning. Alright. Actually, mga kabalitan-kabalitaktakan, si Independent Health Reform Advocate Doc Tony Liachon po naman